guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito kami ngayon sa Superstore. Mag-grocery kami ni Marvin, good for 1 week. Tapos yun nga, bali may potluck kami ngayong dadating na Friday. Kaya kailangan namin bumili ng pang sisig. Kasi kanya-kanyang dala daw ng mga pagkain sa culture daw. Kasi iba-ibang lahi kami sa work eh. So sisig yung dadali namin ni Marvin. Kasi yun lang yung lutuin. Sliced bread na din. Ito? Oh, sige. Hindi, pero... Isa lang. Magkano isa? $3. Okay. Isa lang naman kailangan namin. Nandito lang pala ang carrots. So, ayan oh. Doon kami kasi nagkuha nung nakaraan kaya ang dami. So, kukuha tayo ng talong. Ayan, talong. Hanap tayo ng medyo maganda kasi kuyupi na to. Ang laki, 4. Ang dami naman ng 4. Dito sa likod. Tanggalin ko nga muna. Ito na lang kaya, nagpapakahirap pa ako. Yan, okay na to. Mag-aadobo na lang daw ako. So, yung kunin nating adobo, yung may buto, anong tawag dun? Lettuce, baby, oh. Kaya ka. So, pa magsanggip-sanggip eh. Gagawa kami ng kimbap. Ito. Pinakamaliit gusto ko. Oh, isa lang. Pahaba-haba naman to eh. Guys, hindi kami bibili ngayon ng prutas dahil ang dami pa sa bahay. Kasi no last time nga, kumuha ko ng 2 balot ng orange. Tapos meron pa ako dong kiwi. May apple pa ako. Tapos ano pa? Ano yan? Salmon? Baka ano naka-sale na kasi medyo matagal na. Iba na nga yung kulay nun oh. Iba na nga yung kulay nito oh. Dito kasi. Iba, ano pa? Maganda pa yung kulay. Gusto daw niya ulit magtaho. Of course. Of course. Paborito ang taho. 300 grams. 45. 289 to. Magkano to? 229. Mas mura to. Yan, kukunin mo. Ay, taharay, dalawa. Pinalitan niya kasi may peach daw to. Ayan, plain lang yan. Ayan, plain lang daw. Tofu. May dati akong nilulutong ham, di ba? Yung ham na nilalagay ko sarap. Yung dati, tanda mo. Masarap yung ham na yun eh. Hindi ko tanda kung anong ham yun. Yun yung binibili ni Kuya, Toto. Alin kaya yun? Anong brand nga ba yun? Nalimutan ko na. Hanapin ko yung sa vlog ko. Kaso last year pa yun. Nasa vlog ko yun eh. Kaso last year pa yung ham. Hindi ko tanda. Yan nga ba yung pang adobo? Yung pang ganyang part? Hindi, may isa pang part eh. Hindi ko matandaan kung saan. Ayun nga, yan na nga yun. Ito yung part na yun, yung masarap eh. Yung ganyan part. Yung plain lang yun, yung Greek yun, di ba? Greek. May Greek dyan? Ayan. Ayan, maliliit. Ang cute. Magkano? Ang laki kasi. Ayan akong dinadakot. Para mabaon ko sa trabaho, bebe. Plain lang? Masarap ba ang plain? Ayan lang? Ayan lang? Tatlong ganyan. Kala ko naman. Mahal nga, hindi tulad ng binibili natin. Ano yung binibili natin? Active. Ito yun, no, yung brand na to. No? Wala man tayong nalagyan. Ere. Oo, ganito lang ngayon. Oh, sige. Ayun, sa baba. Wala yung medyo may flavor, be. Sarap naman. Wala yung lasa. No sugar added, ha? Ano, sugar added? Huwag mo na lang. May nuts naman tayo sa bahay, no? Tapos lagyan, wala akong strawberry. Ito, pang sisig natin. Ito, pang sisig. Iyan yung sabi ko. Magkano? Ang mahal na. 13. Ang madami, para may matira tayo sa bahay. Hindi, pag ano, tingnan natin. Oh, sige, dali. Hanap ka Kasi ng madami ano. na kakakain. Sa work. Tapos yung iba sa bahay na lang iwan para may pagkain tayo. Pili ka. Dito, 60. Dito, 50 para. Baka naman sobrang daming taba niyan. Konti na yung taba niyan. Tababi. Kasi Masarap ba ang taba sa sisig? Sa bagay, masarap yung may taba-taba. Bottle chicken.
Meron pa tayong chicken sa bahay eh, yung wings. Busin muna natin yun. Hindi, fried chicken. Miss ko ng fried chicken eh. Ayun, cheese ba oh. Ito mga cheese, di ba to? Ayan, cheese. Ito yung binibili natin cheese mo. Ay, naka-sale. Ay, pero magkano yan? Ay, ito pala 5.40 na mahal. Mas mura pa rin to. Magkano yan? Mas mura yan? Oh, mas mura nga yan. Ang ganda nito eh. Or ito. Pero ito. Oo, sasabit mo dun. Kasya yan dun sa ating lababo. Hindi nga. Matibay siya. O ito. Kaso ito, nakababa dun sa lababo natin. Ha? 30 yan. Ito 25. Ayan yung nasa ano, winners din eh. Ayan. Kaso na doon yung sa baba yan. Nasa baba to. Sa lababo nakababa. Yan na lang regalo natin. Kita maribig mo. Hanap tayo kay Tita Marivic pang regalo. Oo, nabili natin ng 130 yan sa Canadian Tire. Ito, regular price niya 180. Mahal, no? Mahal nga yan. Pero magandang klase din daw yan eh. Diba? Ay, mga maleta ba oh. Magkano yung maletang ganyang kaliit? Hindi ko makita ang presyo. Parang wala akong makita ang presyo. Ano nakalagay? 100. Ay, 100. 17. Ito to. Sa 80. Pero yun, kung travel tayo, ay hindi tayo pressure. Tatlo na tayo. Tatlo na tayo. Isang malaking maleta lang. Oh, yung malaki natin. Hindi, pwede nung kasama. Konti lang damit mo eh. Di kasama ni baby yung damit mo. Konti lang yung damit mo eh. Parang ang lambot masyado. Ito maganda, matigas oh. Ang liit pati niya mo. Oo nga, pagdaraw, no? Pagdaraw sa buwan, no? Tsaka ang liit no. Ang liit niya oh, compared dun sa atin. Wala lagi ng bag. Ha? Wala lagi ng bag. Dalawa. Hindi kapag malaki yung ilalagay mo, di ba? Ayan oh guys, ang ganda oh. Para sa anak namin. 200 bebe ha? 200. Pag nag-request yung anak mo, tatay, 200. Kukunin lang namin yung credit card mo. Anak yung babae yung anak mo eh. Anak, ayan o. Ang mumahal naman yan. Ay, ito 150, pang lalaki. Sorry, yun. Hayop na to. Ayan o, gusto kong bilhan siya ng mga ganyan o, laruan. Dito na kami tumitingin ngayon sa mga laruan, guys. Ayan o. Pero gusto ko yung mga gantong laruan para kasali tayo sa paglalaro, be. Tumitingin na si Marvin. Next year, gano'n na rin si Marvin katulad ni Nakailang Kuya. palit pa siya isang araw. Ha? Nakailang palit ba? Uy, madaming palit yun. Kaya nga nagpabili Ilan akong panlampin eh. Ilan Pang nga, bahay lang naman eh. Kasi dito sa ano, pag yung mga puti, pag sa bahay talagang diaper. Tayo lampin lang, lampin. Ito naka-sale daw oh. Ilan? 200? Ang dami yan. 35 na to. Ang size niyan? 200. Ito ano. Paglalabas tayo, ano ba, mag-grocery. Pero pag bahay lang talaga kami, maglalampin lang si baby. Boy, mag-compute ka na. Yung pinagtanongan ako dati eh. Ano? Nagagastos Kuya nila? Chris, Ano sabi ni Kuya Chris? magkano yung ano, Sabi ni mo, diaper tsaka gatas sa isang Ah. buwan. Anong 400 ata yun? pagdasal mo talagang may gatas ako. Pag ako walang gatas, talagang wala, hindi ka na makakabili yung brief mo. Pitikik ko yun. Wala akong Wala kang ang brief, no? Lalo hindi ka na talagang makabili niyan. Diba? Ano to? Mga pagkain ng baby, oh. Siguro mga ano na to, ilang buwan na to. Ayaw mo ng ganito? Pakainin siya ng ganito. Hindi ata magandang pakainin ng baby ng ganito, eh. Alin? Oo. Oat? Banana? Kapag Yan? kumain niyang ano, gabi ang ugat pag ginakain. Hindi nakakain na iba. Oo, malasa. Ang cute, bebe. Bebe, ito yung parang ginagawa nilang ano, yung parang yelo na may parang pinatigas ng mga prutas ata yun. Ito pala, bibili tayo ng ganito, no? Tapos ito kutsara niya, cute. Cutie. Ito pa, oh. Dedean niya, dedean. Pang tubig niya to, bebe. Next month, malalaman na natin ang gender next month.
So yung parang ganito, yung panglagay sa ano, pagkakain, bumili si mama ko ng ganyan sa Divisoria. So dadalhin ni Ate Mary yun sa January, pagbalik na dito. Ito, may nakikita ko ganyan yung mga pinapakain nila. Pag nagta-travel sila. Oo, pag nagta-travel sila ganyan yung mga pinapakain nila sa anak or minsan snacks sa bahay. Pero kung mas maganda ba yung pakainin sa bata? Yung ganyan. Pero may mga ano, prutas na siyang kahalo, no? Parang natural ito. Ano? Single sugar. Mag-check ka na ng mga presyo ng skincare ni baby. Hindi na ako makapag-skincare kay baby na. Pero parang gusto ko Cetaphil, bebe. Maganda ata Cetaphil sa baby or itong Johnson. Johnson or ano. Ano yan, gatas? Mahal? 76. Alo, pag wala akong Ayun gatas. yung mahal na. Pag nag-isang taon na yung anak natin, pag nagbalik na ako sa trabaho, magagatas talaga siya, be. Be, tinan mo, oh. Batrub, oh. 21, nakabili lang akong $3 lang ba yun? Yun sa ano? Yun sa, ano yun? Hindi. Sa Winnipeg yung ukay-ukay na mga pang baby. Nakabili lang mga $3 lang ata yun. To 21.24. Eh. Ito pa yung mga gamit ng pang baby. Tingin-tingin pa tayo dito. Ay, be, oh, ito pala yun. Kaso, ang liit. Wala mo yan. Mahal nga. Gusto ko yung malaki eh. Bibili ba tayo ng ganito? Yung salamin sa may sasakyan? Wala ko ba? Salamin? Ganyan? Oo. Kailangan yan? Kailangan ba ng ganyan? Sasakyan? Ganun. Ito oh. Pagkakalat. Pagkakalat ng anak mo. Diba? Ang pisa sa'yo? Ay, ang dami na pala. Ulit ba eh. Nagamit na. Baka tinatapon na yung pagkatapos gamitin. Diba, paprosen mo yung gatas eh. Oo, Ano? tatapon yan. Ang dami naman eh, 100. Okay lang. Ito ata yung presyo niya eh. Kasi ito ba yung pampam? Ito oh. Diba? May mga ganyan na pala dito. May mga kailangan namin ni Marvin. Ayan pala mga kailangan natin bilhin, bebe. Tapos yan, yung mga dedean ni baby. Ano kayang brand ang magandang dedean? Ito? Ganito siguro. Or ito? Pare-pares lang naman yung brand eh, Philips. Ang tanong, alin dyan yung magandang gamitin? Dito na tayo sa kabila. Tumatanda ka. Kailangan mo ng mga pamparelax. Ayan, pang massage. Oh. Ayan ang kailangan. Be, ito talagang gusto ko, oh. Yan, oh. Gusto ko niyan. Ay, ito, be, oh. Pwede na to. Ay, ito. Ito pala. $10 lang. Mas masira yun. Sira agad yan. Masisira ba to agad? Tingnan mo. Masira agad yan. Lahat ang battery. Meron, gumagana ay. Ito na ba? Ito, oh. Pwede na pang massage. Masira agad ito. Sure ka? Naka-sale, $3.49 clean wrap. Mag-i-snacks ka? Bilik. Pwede na ba yan? Pang Shanghai? Sure ka? Patis. Nasaan ang patis? Dito ata sa kabila. Baka... Ere, ayun. Ay, soy sauce pala yun. Yung pinakailalim. Patis. Hindi na, patis lang. Ay, walang patis. Gumawa kami ng crush. Yung mini lang. Ilang piraso yan? 6? Once a month lang, iinom ako. Para lang ano, may matikman lang ako. Nakatikim kasi ako nito nung Christmas party nila ate last week. Masarap siya. So next month ulit tayo ano. May nakita kami $6 mahigit yung napakalaki. Sabi mo, Marvin, binigyan ako ng malaki kasi hindi ko naman kailangan inumin. Tapos may nakita akong mini. Be, mini. Kinuha ni Marvin. Tikim-tikim lang. Tikim lang. Tapos si Marvin ulit ubos. Ganun. Ganun lang yung tikim ko eh.
Konti lang yung pinamili namin ngayon kasi meron pa kami sa bahay. Kailangan ko lang ng pang sisig, tsaka yung talong, tsaka pang kimbap. Guys, yung binayaran namin nasa $100 siya. Punta tayo ng Winners. Hey, may crush. Bakit? Hindi ako pagod. Pagod mo ako. Yan na. Malamig ngayon, di ba? Parang kaninang umaga, -20. Basta 20 plus, tas feels like -30. Ganon. Parang kalat na naman ng extension. Lamig. Lamig-lamig. Pumapasok dito yung snow, be? Pumapasok dito yung snow? Oo. Paano? Saan galing? Sa labas. Dami. Tingnan nyo yung sasakyan namin, no? Parang ngayon ko lang to nakitang naggagaganto na. Tingnan mo yung mga bintana natin. Ha? Nag-yellow-yellow sa loob. Ayun, no? Loob? Ayun, loob yan eh. Oh. Ayun, loob. Dahil dito sa Hey guys, so hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Hindi na kami nakapunta ng Winners ni Marvin. Pero, ayun. Ayaw niya talaga pumunta ng Winners, guys. Yung tipong dire-diretso, tapos bigla, hindi ko rin na-realize na lampas na pala kami sa Winners. Sabi niya, hindi, lampas na tayo. Hindi na kasi kami pwedeng bumalik kasi nandun na kami sa paliko na papuntang highway. Sabi ko, sige, diretso na lang. Tapos yun, inayos lang namin yung mga pinag-grocery namin, guys. Tapos, habang habang nag-aayos nga ako, so nagtitingin ako ng mga comments. Yan. Comments ulit na. So may nag-comment pala doon. Ang sabi niya, hirap na nga daw yung buhay namin dito. Nagdagdag pa daw kami. So yung tinutukoy nga niya, yung baby nga namin. Oo guys, mahirap yung buhay namin sa Canada. Hindi naman namin yung tinatanggi. Nahirapan nga kami. Ang reason naman talaga kung bakit kami nahirapan. Kasi yun nga, wala pa nga kami kasing papel. So, hindi pa talaga kami makagalaw ng maayos talaga. Tapos, mula naman nung simula kami dito sa Canada, nasa Toronto kami, hanggang sa lumipat na nga kami ng lumipat para nga makakuha ng papel. Nakita naman ninyo kung paano yung paghihirap din namin ni Marvin hanggang sa nakagraduate ng, ayun, nag-aaral pa lang siya, nung nakagraduate, naghanap ng trabaho, yung ganyan. So, ayun, may time na pagod talaga, galing sa trabaho, lalo na nasa Toronto pa, kasi todo kayod talaga ako noon. Tapos may time din na kailangan namin talaga magtipid kasi syempre nagtituition si Marvin, kailangan ipunin yung tuition ni Marvin. Doon talagang ano talaga yung budget namin talaga ni Marvin nung nag-aaral pa siya. Talagang todo ano talaga kami nung tipid talaga. So wala talaga kaming choice kundi hindi talaga magkita. Nakikita na lang kami video call or may time na nakikita na lang kami pag may free time si Marvin, pupuntahan niya ako sa trabaho kasi hindi na nga ako umuwi dahil nga umaga nag-work ako tapos gabi. So isang company lang naman yon nung puro overtime ako ba. Pag naka-out ako ng 4:30, so si Marvin pupunta doon. Kakain lang kami, magdadala siya ng pagkain sa food court, sabay kami kakain or minsan sa Jollibee. Yung nga may nambash nga sa amin na yung pagdadala namin ng kanin sa Jollibee. Kasi nga, syempre, nagtitipid kami. So, kaysa naman umorder pa kami ng extra rice, sa mahalang rice, nagdala na lang nga si Marvin. Ayun. Kasi late na ako nakakauwi galing sa trabaho. Ay, buti na lang talaga yung trabaho ko nung time na yun. Isang company lang siya. So, pag out ko ng 4:30, doon lang ako sa ilalim ng yun, ng Queen Station. Sa Queen Station ata yun eh. So, yung subway. So, naghihintay ako doon hanggang mag-start ng 5. Tapos hanggang, anong oras ba ako? 5, 10:30, 10, parang ganun. Basta mga 10 ata hanggang 10 ata ako. 5 hours kasi yun eh. So, yun. Doon lang kami nakapagkita ni Marvin kapag bibisita siya sa akin. Kasi nga,
Minsan naman sa food court habang naghihintay ng oras kung mag-start uli, do'n ako natutulog. Yung mga kasama kong mga international student na nagpa-part-time din do'n ng gabi, do'n nila ako makikita, gigisingin nga nila ako minsan kasi nga tulog na tulog ako. Kasi nga sobrang pagod kasi maaga ako umaalis, yung tipong aalis ako ng umaga. Umaga ako aalis na madilim pa ta's uuwi ako madilim pa rin. Aalis ako tulog si Marvin, uuwi ako tulog si Marvin, gano'n. So yun talaga, ang hirap talaga pero nitong ano nga nagka full-time na si Marvin so nagkaroon din di mas medyo nakaluwag-luwag nga kami tipo kasi dalawa na naman kami nagtatrabaho. Hindi ko na kailangang mag-double job tapos yun nagpunta na kami ng Saskatchewan, so magkahiwalay kami. Ako'y nasa Regina, nasa Kipling si Marvin hanggang sa sumunod na nga ako kay Marvin sa Kipling, ganyan. Kahit mahirap yung buhay namin dito, hindi naman kami kinulang ni Marvin. Kasi alam naman namin kung paano namin i-manage yung budget para dun sa mga kung ano-ano. So, hindi, para sa amin na hindi kami maluho. Mukha lang kaming maluho sa mga video namin kasi sabi nila ang gastos ko daw. So ngayon yung mga gastos-gastos nga namin, yung mga kain-kain sa labas ba yun, sobrang bihira lang naman nun. Mukha lang siyang parang lagi kasi hindi hindi laging updated yung mga ina-upload ko, parang nangyayari sunod-sunod pero magkakahiwalay na linggo yun. Tapos ngayon nagpunta nga kami ng Alberta, Winnipeg. So yun naman yung gift naman namin ni Marvin sa sarili namin kasi nga siyempre hindi kami nakakauwi ng Pinas. So puro trabaho lang kami. So yun lang, yun talaga yung maano lang talaga namin na makapag-travel naman kami kahit papaano kasi nagpapakapagod din naman kami, 'di ba? So hindi naman namin hinihingi yung mga ginagastos namin kaya okay lang naman, bumawas ba ng konti paminsan-minsan para lang makapag-relax naman kasi kailangan natin yun lalo na nasa abroad, 'di ba wala kaming pamilya dito. Marvin naman pagdating sa pera namin halimbawa, maaano na niya na, "Be medyo nalaki na yung ating gastos, so medyo hina-hina na tayo ngayon." Halimbawa, ngayong, second week pa lang halimbawa ng December medyo malaki na yung gastos namin. Mga sunod na week medyo wala na muna, ayan tigil-tigil na muna kasi baka sumobra-sobra tayo dun sa budget, ganyan. Wala nang maipon, ganyan. So marunong naman kaming mag-adjust ni Marvin pagdating naman sa mga gano'n. So yun, pagdating naman sa pagbubuntis ko, handa naman kami ni Marvin, ako inyong responsibilidad. Kasi hindi lang yan basta dagdag. Kasi pinag-isipan talaga namin ni Marvin. Dahil nga guys, si Marvin magte-32 na siya. So kailan ba siya dapat mag-ano, nasa inyo ba 'yon? Kayo ba ang dapat magdesisyon kung kailan mag-aanak si Marvin? Ako pa 27 na nga ako. So ilang linggo na lang 27 na ako. So ayoko din namang umabot ako ng 30 bago magkaanak. Kasi siyempre hindi naman basta-basta 'yun, eh. Paano kung mahirapan lalo ako 'pag 30 na ako, 'di ba? Kasi 'pag mga 30 na nga daw, hindi na madaling makabuo. Depende na lang, siyempre lalo na kung bugbog talaga yung katawan mo. Kasi naalala ko yung katrabaho ko sa Toronto noon. Sabi niya, yung trabaho nga namin, ayun nga, mabigat yung trabaho namin. Kaya sabi niya, minsan nakapagbakasyon siya sa Pinas, magpapahilot daw siya sa matres daw. Kasi for sure daw nabugbog na masyado yung katawan niya, 30 na daw siya. So, nagta-try na rin sila magbibinihirapan siya. Tapos mayroon din akong kakilala na nag-share nga sa akin, sabi nga niya, kailan daw kami magbe-baby kasi wag daw magpaabot ng 30 kasi 30 na daw siya nung nag-asawa daw siya tapos nahirapan siyang mag-baby hanggang sa umuwi siya sa Pinas. Ano daw, parang 1 year ata siya sa Pinas tapos nagpahilot, parang nag-relax nga daw talaga siya. Tas ayun, after 1 year of trying daw, nakabuo sila. Huwag niyo nang isipin guys na mahirapan kami dito. Alam naman namin yun na mahirapan talaga kami ni Marvin once na nagka-baby kami. Pero yun nga, naisip kasi namin na tumatanda na rin kami. Gusto na rin namin magka-baby ni Marvin. Saka ayun, dati pa naman gusto namin magka-baby pero nung time na bago pa nga lang kami dito ni Marvin, hindi pa kasi talaga kami ready. Alam namin sa sarili namin na hindi pa talaga namin kaya kasi nga nag-aaral siya. So ngayon nung si Marvin ay nagkaroon na talaga ng full time, doon na kami nakapag-decide na,
start na tayo mag-baby. So yun, hindi naman agad-agad binigay sa amin. So nag-intay pa kami ng ilang buwan bago nabuo talaga si baby. Ayan. Kaya super happy naman kami. Kaya minsan pag nagtatrabaho kami, alam mo, naisip namin yung ano, yung parang nagiging inspirasyon talaga namin si baby, yung tipong, si Marvin nag-OT. Pag nag-OT yan, lagi niya isipin, ay, kay baby to, yung yung OT ko, bibilin ko ng kailangan gamit to baby, yung mga ganun ba. So, sabi ni Marvin, kaya siya nag-OT para sa baby namin. Ganado siyang mag-overtime ng mag-overtime kasi gusto niya maibigay din yung mga kailangan talaga ni baby, di ba? Kasi syempre, yun nga, diba, nag-check nga kami ni Marvin ng mga gamit ng baby. So, hindi din basta-basta yun, guys. Kasi magastos talaga. Kaya nga, ah, sasabihin ko, grabe. Laki na magagastos, ganyan, ganyan. Pero ganun talaga, pag nagsisimula ka ng, diba, pamilya mo. Pero syempre, minsan, huwag mo na isipin yun. May stress ka lang talaga. Basta may maayos kang trabaho, dire-diretso yung trabaho mo. Wala ka namang poproblemahin eh, 'di ba? O basta okay talaga yung source of income mo ba, ganyan. Sabi ko nga, hindi na ako masyado napapadala sa mga ganyang salita na tungkol sa akin, tungkol sa baby ko, kung ano nung sinasabi. Kasi ayoko ma-stress. Ayoko maramdaman ni baby yung, syempre nararamdaman ni baby yung mga nararamdaman ko, guys. Ayoko naman may mangyaring di maganda sa baby ko. Kaya mas gusto kong payapa yung isip ko. Ayan. Ine-enjoy namin ni Marvin yung pagbubuntis ko kahit medyo mahirap. Kasi nga, yung first trimester ko, ay grabe talaga. Pero ngayon, gusto kong kumain dito na lang sa bahay. Dati kasi gusto ko talaga laging gusto ko sa labas or luto ng ibang tao. Ngayon, gustong-gusto kong magluto. Gusto kong, gusto ko? Oo, gustong-gusto kong magluto. Tapos, lagi akong antok na antok. Yun yung nararamdaman ko ngayong second trimester talaga. Di tulad ng first trimester talaga nahirapan ako. Pero yun nga, nakakaramdam pa rin ako ng medyo pananakit ng puso, ganyan. So, sabi naman ng doktora ko, normal, pero minsan nakakatakot din. Hindi lang tayo magpadala sa mga opinion ng ibang tao kasi may ibang magaganda yung opinion, pero may ibang hindi magaganda, di ba? Yan, may mga matututunan kami. Yung iba, lang talaga, gusto lang talagang masira talaga ako, mabaliw sa mga sinasabi nila. Pero, dead man na lang sa mga ganyang opinion, guys, di ba? Ayun, ang importante naman, buo naman yung loob namin ni Marvin kung ano yung mga pwedeng mangyari, di ba? Hindi naman natin alam kung ano talaga yung mga pwedeng mangyari sa susunod na buwan, di ba? Linggo, araw. Basta lang, maging grateful na lang tayo kasi everyday, gumigising tayo. Ibig sabihin, everyday, meron tayong pag-asang may panibago tayong pag-asa, may pwede tayong magawa na para mabago yung takbo ng buhay natin. Ganun na lang isipin natin. Ano lang tayo, good vibes lang ba, guys? Ganyan. So, malapit na ang Pasko. Kaya happy-happy lang tayo, guys. Huwag na nating isipin yung buhay ng ibang tao. Isipin kung paano sila sisirain, di ba? Maging happy na lang tayo na nakikita natin silang masaya, maayos, di ba? Yun naman mas i-bless ka ni God kapag ganun ka sa kapwa mo. So, tanggalin mo na yung mga galit-galit mo, di ba? So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!